Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Min, isa sa mga kwentista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic College. At narito ako ngayon upang maghatid sa inyo ng isang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, mayroon muna akong mga katanungan. Mga bata, mahilig ba kayong magbasa ng aklat? Wow! Ano-anong aklat ang iyong binabasa? Magaling! Dahil ang ating kwento ngayon ay may kinalaman sa pagbabasa na pinamagatang Ano ang Nasa Aklat na kwento ni Amrin Pisay at guhit ni Hel Huino na hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na, simulan na natin ang kwento. Mahilig maglaro si Billy gamit ang kaniyang computer tablet. Subalit, isang araw, habang naglalaro, napansin niyang naghahanda ng mag-aral ang kapatid niyang si Betty. Madalas magsagawa ng kompetisyon ang kanilang ama at mayroon nito sa gabing iyon. Ayaw niyang manalo ang kaniyang kapatid. Pumasok si Billy sa loob upang tingnan kung ano ang binabasa niya. Ano ang paglalabanan natin ngayong gabi? Tanong ni Billy. Hindi tayo maglalaro ng sports ngayon. Magtatanong si Itay tungkol sa mga natutunan natin sa mga aklat. Baka manalo na ako sa iyo sa unang pagkakataon. Sagot ni Betty. Nag-alala si Billy. Palagi na lang kasi siyang naglalaro sa tablet. Kaya hindi na siya nag-aaral nitong mga nagdaang araw. Nang dumating ang kanilang ama, sinabi niya na oras na para sa kompetisyon. Sabay na naupo sina Billy at Betty. Maraming tamang sagot si Betty sa mga katanungan. Ngunit ni isa ay walang tamang sagot si Billy. Billy, narito na ang huling tanong. Ano ang hugis ng mundo? Hindi sigurado si Billy. Ngunit sinubukan niyang sagutin. Ang hugis ng mundo ay hindi ko alam. Malungkot na umiling ang ama ni Billy. Dapat mag-aral ka pa, Billy. Alam mo ba ang sagot, Betty? Nakangiting sumagot si Betty. Naaalala ko, Itay. Ang mundo ay hugis bilog. Sa gabing iyon, nanalo si Betty sa kompetisyon. Kinabukasan, tinanong ni Billy ang kaniyang ate kung paano niya nalaman ang mga sagot. Mula sa mga libro, sagot ni Betty. Kung nais mong malaman ang mga sagot sa kompetisyon kagabi, basahin mo lamang ang aklat na ito. Pinag-isipang mabuti ni Billy ang iminungkahi ng kaniyang ate. Kung maglalaan siya ng mas maraming oras sa pagbabasa, hindi na siya makapaglalaro sa kaniyang tablet. Kung hindi naman siya magbabasa, matatalo siya ng kaniyang kapatid sa susunod na kompetisyon. Nagpasya si Billy na ilagay sa drawer ang tablet. Naghanap siya ng mga librong mababasa. Ngunit, hindi niya alam kung alin sa mga ito ang pipiliin. Nakita ni Billy na nagbabasa ang kaniyang ate ng isang libro sa agham. Kung kaya, nagpasya siyang subukan din ito. Siguradong matatapos niya ito sa maghapon. Ngunit, habang nagbabasa, nakatulog si Billy at naghilig. Napakabilis niyang nabasa ang mga pahina. Kaya nagkaroon ng kakaiba at halo-halong nilalang ang kaniyang panaginip. Nang magising si Billy, sinubukan niyang bumalik sa pagbabasa. Ngunit, sobrang dami ng mga pahina at napakarami rin ng impormasyon. Paano niya ito tatapusin at matatandaan lahat? Nakita niyang hindi nagbabasa ang kaniyang ate. Ate, natapos mo na bang basahin ang aklat? Nagtatakang tanong niya.
paano mo nababasa at naaalala ang lahat? Hindi pa, sagot niya. Ngunit natapos ko na ang mga pahinang gusto kong basahin ngayong araw. Kung magbabasa ako ng ilang pahina bawat araw, marami akong matututunan at hindi ako malilito. Nagpasya si Billy na subukan ang ideyang ito. Nagbabasa siya ng ilang pahina araw-araw at may mga natutunan siyang bago. Sa pagtatapos ng linggo, wala siyang naging problema sa pagtabi ng kaniyang tablet at pagbabasa ng libro. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa agham, kasaysayan at matematika. Ang saya, sabi ni Billy sa sarili. Hindi magtatagal at oras na naman para sa kompetisyon. Alam ni Billy na handa na siya sa oras na ito. Pinaliwanag ng kanilang ama na ang kompetisyon ay tungkol sa matematika. Agad na pumunta sina Billy at Betty sa pisara upang magsimula. Sino kaya ang mananalo? Pinabati kita, Billy, sabi ng kaniyang ama. Matapos niyang masagot ng tama ang huling tanong. Nanalo ka bilang pinakamahusay na mag-aaral ngayong linggo. Ipinagmamalaki ni Billy ang kaniyang sarili. Gayon din si Betty. Nang gabing iyon, nagbasa ulit sina Billy at Betty. Hindi na sila makapaghintay sa susunod na kompetisyon. Mga bata, palaging tatandaan na ang pagbabasa sa kahit na anong aklat ay napakahalaga dahil ito'y nagpapalawak ng ating kaalaman at nagpapabuti sa ating kakayahang sa pag-iisip. Gaya ng nasa kwento na si Billy, nahilig na siyang magbasa kaya nasagutan na niya ang mga tanong ng kanyang ama at naisip niya na ito pala ang susi sa pag-unlad at pag-abot ng mga pangarap. At diyan nagtatapos ang kwento ngayong araw. Muli, ako si Ate Min na nagsasabi ang pagbabasa ang susi sa kaalaman. Ito rin ang pinto ng ating kinabukasan. Huwag natin kakalimutan mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsak